Pauwi na ako nang bigla na naman akong tawagin ni Sir Michael. Agad naman ako napalingon sa kanya at inintay na makalapit sa akin. Pauwi na din siya at gustong sumabay sa akin palabas ng gate para meron siyang kausap. Sir, kamusta ang araw mo? Mukhang masaya ka ata ngayon, sir, kumpara kahapon. Pagbati ko kay Sir Michael, biniro ko din siya dahil mukhang masayang araw niya ngayon. Okay lang ako, teacher, Marian. Nakita ko na naman kasi yung crush ko kaya masaya ako. Sagot sa akin ni Sir Michael. Halata din sa kanya ang kanyang nararamdaman na kilig. Ganun ba, sir? Congrats po, sir. Ligawan mo na kasi, sir. Tukso ko pa kay Sir Michael. Saka na lang, mag-iipon muna ako ng lakas ng loob. Anya. Agad ko namang natanaw ang kotse na susundo sa akin. Kaya nagpaalam na ako kay Sir Michael. Sir, mauna na po ako. Naghihintay na kasi ang sundo ko. Paalam ko kay Sir Michael. Natanaw ko na kasi ang kotse na susundo sa akin na nasa harapan. Okay, Teacher Marian, hanggang bukas. Tugon niya at kumaway pa siya sa akin habang palayo sa akin dahil malayo ang parking ng kanyang kotse. Tahimik lang ako na nakaupo sa loob ng kotse habang nakatanaw sa labas ng bintana. Nakatingin lang ako sa mga nadadaanan namin ng mga building at puno. Sa mahigit 5 taon na pamamalagi ko dito sa Maynila, ay nasanay na rin ako sa lahat ng nakikita ko. Pero hindi ko naranasan ang gumala sa mga lugar na pinupuntahan ng mga tao. Ngunit sa mga lugar na pangmayaman at puro mayayaman lang ang pwedeng pumunta, ay halos napuntahan ko na. Sa tagal ko rin nakatira dito sa lungsod, hindi ko rin alam kung paano sumakay sa jeep o kaya ay bus o MRT. Dahil hindi ko naranasan minsan na mag-commute. Ano kayang pakiramdam ng sumakay sa MRT? Paano kayang sumakay sa ganoon? Nang makarating na kami sa bahay ay saka palang bumalik ang naglalakbay kong diwa. Kung saan-saan na pala nakarating ang aking isipan at namasyal na mag-isa sa buong lungsod. Sinalubong naman ako ni Heidi. Pagpasok ko pa lang ng villa, naghihintay na pala sa akin ang bata. Ayaw din daw kumain ng kanyang merienda dahil hinihintay ako. Marian, ayaw pong kainin ang merienda niya tapos ayaw ding matulog kanina na Miss Heidi. Hinahanap ka yata. Kung hindi pa kami pinuntahan ni Ate Lydia, hindi po matutulog si Miss Heidi. Sumbong sa akin ang bagong yaya. Sige na, Lynn. Ako na bahalang magpakain sa kanya. Iwanan mo muna kami. Baka may gusto kong gawin. Pwede mo nang gawin. Gawin mo na ngayon. Tatawagin na lang kita kung kailangan ko ang tulong mo. Salamat. Ani ko kay Lynn. Agad naman siya nagpaalam sa akin para makapaglaban ng kanyang mga damit. Heidi, baby. Why you don't want to eat? Malumanay na tanong ko kay Heidi. Sinusumpong na naman kasi siya at kapag ganitong may sumpong ito ay ayaw niyang pinipilit siyang kumain. Tita Marian, where's Daddy? Sabi niya he will be back soon. Bakit wala? Nakangusong tanong sa akin ni Heidi. May work si Daddy, baby. Wait lang natin siyang umuwi, okay? Uuwi din ang Daddy mo. Nandito naman si Tita na kasama mo, di ba? Tugon ko. Naawa ko kay Heidi dahil hindi niya maunawaan ang mga ginagawa ng Daddy niya. Tita Marian, I want to eat cookies. I don't like that bread. Ay niya sa akin. Itinulak din niya ang plato na may tinapay. Okay, baby. Tara sa kitchen at tayong dalawang kukuha ng cookies. Wika ko saka ko siya binuhat. Tuwang-tuwa naman si Heidi na yumakap sa leeg ko. Hinalikan din niya ako sa magkabilang pisngi. Dahil masaya siya na pinagbigyan ko siya sa kanyang hiling. May limit kasi siya sa pagkain ng mga matatamis dahil sa kanyang hika. 10 PM na ako natapos sa aking mga lesson plan. Inayos ko na rin ang mga gamit ko at inilagay ko na sa bag ang lahat ng dadalhin ko bukas. Friday na naman bukas kaya makakapagpahinga na naman ako sa Saturday at Sunday. Nakakapagod din ang trabaho ko, lalo pat mga batang makukulit ang tinuturuan ko. Matapos kong maayos sa mga gamit ko ay naligo muna ako upang masarap ang tulog ko. Nasanay na rin ako maligo sa gabi bago matulog. Nagbabad pa ako sa shower dahil ang sarap sa pakiramdam ko ng pressure ng tubig na bumubuhos sa akin likod. Nang matapos na ako ay agad na rin ako nagbihis ng aking pantulog. Ternong pajama ang suot ko. Si Nanay Jane ang bumili ng mga ito noon kaya gustong gusto ko sinusuot. Tanuyo ko rin sa hairdryer ang buhok ko bago ako pumunta sa aking kama. Pinatay ko rin ang ilaw upang makatulog akong kaagad. Ngunit sa hindi malamang dahilan ay hindi naman ako inaantok. Nakailang baling na ako sa malambot kong higaan ngunit hindi talaga ako dalawin ng antok. Bumangon ako at umupo sa aking kama dahil pakiramdam ko ay nangangalay ang likod ko na nakahiga sa kama.
hanggang sa maisipan kong lumabas upang kumuha ng maiinom sa kusina. Agad ako lumabas ng kwarto ko upang magtungo ng kusina. Hindi na rin ako nagsindi ng ilaw dahil maliwanag naman na ang mga dim lights sa paligid. Kahit malamlam lang ang liwanag ng mga ito ay makikita naman ang daan pababa sa hagdan. Hindi ko na din inuha ng ilaw sa kitchen dahil tumatagos naman ang liwanag galing sa labas. Agad akong kumuha ng baso saka ko inilagay sa ibabaw ng lamesa. Kinuha ko rin ang gatas sa ref at nagsalin ako sa baso. Muli ko rin ibinalik ang lagayan ng gatas. Saka ko ipinainit sa microwave ang gatas upang hindi malamig na iinumin ko. Ayoko kasing uminom ng malamig sa gabi dahil natatakot ako na baka sikmurahin ako habang natutulog. Sabi din nila na mas maganda daw ang maligamgam na inumin kapag matutulog na. Matapos kong uminom ng gatas ay hinugasan ko rin ang baso para hindi mapanis ang gatas sa loob nito. Baka magtawag pa ng langgam ang amoy ng gatas kaya mabuting hugasan na lang ang baso. Muli akong umakyat sa hagdan matapos kong mahugasan ang baso na ginamit ko. Dahan-dahan din ako humakbang dahil ayokong mahulog. Baka kasi magkamali ako ng apak at matisod ako. Ang taas pa naman ito kaya siguradong mababalian ako dito kapag nahulog ako. Magagaan din ang bawat pag-apak ko sa sahig upang hindi ako makalikha ng ingay. Hanggang sa makarating ako sa tapat ng aking pinto. Bubuksan ko na sana ang pinto nang mapansin kong bukas ang pinto ng kwarto ni Kuya Eric. Magkatabi kasi kami ng pinto ng kwarto kaya kahit madilim ay makikita ko ang awang sa kanyang pinto. Dahil sa pagtatakay dahan-dahan ko itinulak ang pinto upang makita kung may tao nga ba sa loob. Baka may kasama kami sa bahay na nangahas na pumasok sa kwarto ni Kuya. Naku, malilintikan talaga siya sa akin. Ngunit biglang nalaki ang mga mata ko dahil nakita ko lang naman si Kuya sa loob. Kahit malamlam ang ilaw ng lampshade, ay maliwanag na rin na makikita ang tao sa loob. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama habang nakapikit ang mga mata at nakaawang ang labi. Wala din siyang anumang saplot sa kanyang katawan kaya kitang-kita ang mabato niyang dibdib at tiyan. Ngunit ay kinagulat ko ng gusto ay nakita kong hawak niya. Oh my God, my virgin eyes. Sigaw ng isip ko. Ilang sandali din ako natulala sa may pinto hanggang sa maisip kong mali palang ginagawa kong pagsilip sa kwarto ng may kwarto. Dahan-dahan ko ring hinilang pinto upang ibalik sa dati niyang pagkakaawang. Saka ako mabilis na bumalik sa aking kwarto habang habol ko rin ang aking hininga. Diyos ko, totoo ba yun? Bakit ang laki? Sambit ko sa aking sarili. Agad ko rin tinakpan ang bibig ko dahil nag-aalala ako na baka may makarinig sa akin. Patakbo rin akong pumunta sa higaan ko at agad na nagtalukbong ng kumot. Dumating na pala si Kuya. Pero bakit hindi man lang siya nagpasabi? Kung alam ko lang na dumating na siya, hindi ko naman sana sisilipin ang loob ng kwarto niya. Tuloy, nakita ko ang monster na alaga niya. Hindi na tuloy virgin ang mga mata ko. Halos magdamag na hindi nakatulog si Marian dahil hindi niya makalimutan ang kanyang nakita kagabi. Hindi kasi ito mawawala sa isip niya at sa tuwing pipikit niya ang kanyang mga mata ay tila nakikita niya ulit ang bagay na iyon na napakahaba at taba. Hindi rin siya makapaniwala na nakakita siya ng private part ng lalaki sa unang pagkakataon at ang masaklapan nito ay sa kinakapatid pa niya ito unang nakita. Natatakot na din si Maria na lumabas ng kanyang kwarto dahil nahihiya siyang magpakita kay Eric. Nag-aalala din kasi siya na baka nakita siya ng kanyang kinakapatid kagabi na nakasilip siya sa kwarto nito. Nakakahiya. Bulalas ni Marian. Tanakpan din niya ang kanyang mukha dahil sa kanyang hiya na nararamdaman. Dahil sa kanyang mga iniisip ay hindi niya namalaya na umaga na pala. Nagulat pa siya dahil sa biglang pag-iingay ng kanyang alarm clock. Agad na tinignan ni Marian ang orasan na nakalagay sa ibabaw ng kanyang side table. Bigla din siyang napabangon dahil nakita niyang 6 a.m. na pala ng umaga. Kailangan na niyang bumangon at maganda sa kanyang pagpasok sa trabaho. Napabuntong hininga din si Marian dahil hindi man lang niya namalaya na umaga na pala. Ngunit wala pa siyang tulog. Tamad siyang tumayo mula sa kanyang kama at naglakad patungo sa kanyang banyo. Maliligo na lang siya. Kahit pakiramdam niya ay nakahit-hit siya ng droga sa pagkalutang. Huling araw na rin ang kanilang pasok ngayon kaya pag uwi niya mamaya ay saka na lang siya matutulog. Babawi na lang siya ng tulog magdamag. Sana lang ay hindi na niya mapanaginipan ang kanyang nakitang monster.
Kasalukuyang kumakain ng agahan sina Eric at Heidi nang maramdaman ni Eric ang mga yapak na pababa sa hagdan. Alam niyang si Marian na ang pababa kaya mabilis siyang lumingon sa may hagdan. Ngunit napakunot lang ang kanyang noo dahil nakita niyang patungo na ang dalaga sa may main door nila. Nagtataka din ang lalaki dahil hindi man lang nakuhang magpaalam sa kanila ni Marian. Samantalang lagi naman ito nagpapaalam at lagi din silang binabati ng good morning. Pero ngayon ay tila hindi sila nakita ng dalaga. Marian! Malakas na pagtawag niya sa dalaga. Malapit na ito sa may pinto at isang hakbang na lang ay nakalabas na siya ng bahay. Nagulat naman si Marian dahil sa malakas na pagtawag sa kanya ni Eric. Nanigas din siyang bigla sa kanyang kinatatayuan dahil sa takot. Bigla din pumasok sa kanyang isipan ang mahabot matabang alaga ng kanyang kuya Eric na nakita niya kagabi. Dahan-dahan pa siyang lumingon dahil sa takot niya sa lalaki. Nagdasal din siya na sana hindi siya nakita ng lalaki at pagalitan sa kanyang kapangahasan. Ang buong akala din ni Marian ay makakaalis siya na hindi sila nagkikita ng kanyang kuya Eric. Dahan-dahan pa siyang bumaba at halos liparin din niya ang pinto ngunit nakita pa din siya ng lalaki. Sambit ni Marian. Hindi rin niya alam kung ano ang kanyang sasabihin at isasagot sa lalaki. Alanganing ngiti na lang ang kanyang itinugon sa kabumuntong hininga. Mag-breakfast ka muna, Marian. Halika dito at sabayan mo na kami ni Heidi. Sumabay ka na rin sa akin mamaya. Idadaan na lang kita sa school. Sabi pa ni Eric sa dalaga. Kahit ayaw ni Marian na makaharap ngayon na lalaki ay wala na siyang nagawa, kundi bumalik sa loob ng bahay at kumain ng breakfast. Sa totoo lang ay nagugutom na din siya dahil magdamag siyang gising kagabi. Nakayuko din siyang umupo sa kanyang upuan sa tabi ni Heidi. Saka binati ang bata na abala sa pagkain. Good morning, Heidi. Malambing na pagbati niya kay Heidi. Hinalikan din niya ang bata sa pisngi. Saka muling pinahid ang pisngi ng bata dahil sa kulay ng lipstick na bumakat sa balat nito. Marian, did you cry last night? Nagtatakang tanong ni Eric habang nakatitig siya sa mga mata ni Marian. May pagtataka din sa kanyang muka dahil sa pamamaga ng talukap ng mga mata ni Marian. No, kuya. Mabilis naman ang sagot ni Marian, sabay sulyap niya kay Eric. Mabilis din siya nagbawi ng paningin at sa pagkain niya ito itinuon dahil bigla na naman siya nag-init. Kinuha din niya ang kanin at nilagyan niya ng kanin ang kanyang plato. Kumuha din siya ng sausage at inilagay niya sa kanyang plato. Ngunit nang mapagmasdan niya ito ay bigla din niyang ibinalik dahil nakikita niya sa sausage ang itsura ng alaga ng kanyang kuya. Kaya yung pritong itlog at bacon na lang ang kinuha niya. Bigla din siya nag-init dahil sa kanyang naalala. Natanong din ni Marian kung bakit hindi mawala sa isip niya ang kanyang nakita kagabi. Pati ang sausage na dapat uulamin niya ay naging kamukha ng jumbo sausage ng kanyang kuya. Marian, may problema ka ba? Nagtataka na naman na tanong ni Eric sa dalaga. Nahihuwagaan din siya sa mga kinikilos nito ngayon. Hindi naman mailap sa kanya ang dalaga ngunit pakiramdam ni Eric ay gusto siyang iwasan ito. Ha? Problema? Anong problema? Maang nasagot ni Marian. Napatingin din siya sa mga mata ni Eric na may pagtataka. Sige na, kumain ka na para makaalis na tayo. Wika ni Eric dahil malilate na silang pareho. Alam din na lalaki na may problema si Marian ngunit hindi nito masabi sa kanya. Matapos nila mag-breakfast ay umalis na rin ang dalawa. Isinabay nga ni Eric si Marian sa pagpasok nito sa opisina. Maaga siyang papasok ngayon dahil may mga kailangan siyang ayusin na papeles para sa mga bagong investors ng kanyang company. May meeting din siya mamayang 11 a.m. kaya kailangan na niyang umalis. Walang imikan ang dalawa habang lula ng limo na laging sinasakyan ni Eric. Magkatabi ba sila sa upuan? Ngunit wala namang may gustong bumasag ng katahimikan. Pagdating sa St. Benedict ay saka pa lamang nagsalita si Marian upang magpasalamat sa kanyang kuya Eric. Thank you, kuya. Ingat ka po sa biyahe. Pasalamat ni Marian. Nahihiya din siyang ngumiti kay Eric. Ano bang ginawa mo kagabi at ganyan ang mata mo? Muli na namang napansin ni Eric ang mga mata ni Marian. Namamaga kasi ang talukap nito at nanlalalim ang eyebag niya. Hinawakan pa ni Eric ang pang-ibabang bahagi ng mga mata ni Marian at bahagya niya itong minasahe. May mga books lang akong binasa, kuya, kaya ako napuyat. Hayaan mo't matutulog ako mamaya pag uwi ko para makabawi. Tugon ni Marian sa lalaki. Anong oras ka lalabas mamaya? Tanong ni Eric. 4 o'clock, kuya. Sagot ni Marian.
Di ba't sinabihan na kita, Marian, na ayaw kung tinatawag mo akong kuya? Parang nagtatampong wika ni Eric sa dalaga. Kanina pa kasi ito tawag ng tawag sa kanya ng kuya. Nakakailang naman kasi natawagin lang kita sa pangalan mo. Mas matanda ka naman sa akin kaya dapat lang na iyon ang itawag ko sa'yo. Sagot ng dalaga. Ayoko. Maring wika ni Eric. Bigla ding nagulat si Marian dahil sa biglang pagtaas ng boses ng katabing binata. Sunduin kita mamaya. Huwag kang lalabas pag wala pa ako. Sabi din ng lalaki. Saka bumaba ng kotse at inalalayan si Marian na makababa ng sakyan. Thank you, Eric. Alanganin na pasalamat ni Marian. Ngunit sa gulat niya dahil bigla na lang siyang hinalikan ni Eric sa kanyang pisngi. Muntik pang tumama ang labi ng kanyang kuya sa kanyang labi dahil bigla kasi siyang lumingon. Bye Marian. Take care. Pausang boss na wika ni Eric. Pinisil pa nito ang kamay ni Marian bago niya binitawan at nagmamadaling pumasok sa loob ng limo. Bigla namang namula si Marian dahil sa ginawang paghalik sa kanya ni Eric. Kahit sa pisngi lang iyon ay kaiba pang rin ang hatid nitong init sa kanya. Para din siyang namaligno sa kanyang kinatatayuan dahil sa kakaibang pakiramdam na bumabalot sa kanyang pagkatao. Ang init na hatid ng palad ni Eric sa kanya ay tila isang boltahe ng kuryente na biglang dumaloy sa kanyang mga ugat. Pababa sa kanyang puson. Saka lang siya gumalaw nang marinig niya ang busina ng sakyan ni Eric. Nagbusina ang driver upang iparating sa kanya na aalis na ito. Good morning, Teacher Marian. Nagulat din si Marian dahil sa mga batang bumati sa kanya. Nakatulala pa rin kasi siya at ramdam pa rin niya sa kanyang pisngi ang init ng labi ni Eric. Napakalakas din ang kanyang kaba, kaya lalo siyang kinabahan nang magulat siya sa mga batang bumati sa kanya. Good morning. Nautal na sagot niya sa mga bata. Pati pagsasalita niya ay apektado na rin dahil sa kanyang nararamdaman. Teacher Marian, okay ka lang? Bakit parang namumula ka dyan at pinagpapawisan? Nagtatakang pagpuna sa kanya ni Teacher Stephanie. Papasok na rin kasi ang dalagang teacher at nadaanan siya sa may entrance. Oo naman. Sagot ni Marian na may alanganing ngiti. Oo? Bakit ganyan ang mukha mo? Para kang ewan na hindi gumagalaw dyan. Pangulit ni Teacher Stephanie. Ayos lang ako. Tara na sa loob. Baka maliit pa tayo. Sagot ni Marian saka nauna na itong naglakad papasok sa loob ng campus. Umiiling naman na sumunod sa kanya si Teacher Stephanie. Nakasalubong din nila ang isang teacher ngunit hindi ito pinansin na Marian. Diretso lang ito sa kanyang paglakad na tila walang nakikita. Anyari kay Teacher Marian? Bakit parang lutang naman iyon? Nagtatakang tanong ni Teacher Cecil. Ewan, kanina pa nga yun nakatulala sa labas eh. Nagulat pa nga nang batiin siya ng mga bata. Kaya nilapitan ko. Sagot ni Teacher Stephanie. Tara na nga, baka malait na tayo. Mamaya na natin tanungin sa Teacher Marian. Baka may problema yun. Kaya ganoon na napapatulala. Teka, may boyfriend na kaya siya? Hindi kaya nag-away sila ng jowa niya? Daldal pa ni Teacher Cecil habang naglalakad silang papasok ng campus. Malalaman natin yun mamaya. Baka nga problema sa puso ang dahilan, kaya siya nagkakaganoon. Hintayin natin siya mamayang lunch break natin para makausap natin ng masansinan. Wika naman ni Teacher Stephanie bago siya pumasok sa kanyang classroom. Abala si Marian sa pag-ayos ng kanyang mga books sa ibabaw ng kanyang table nang biglang may kumatok sa kanyang pinto. Nakalabas na rin ang kanyang mga mag-aaral para sa kanilang lunch break kaya mag-isa na siya sa loob ng kanyang classroom. Teacher Marian, tara na, mag-lunch tayo sa kantin. Sabay-sabay na tayo ni na Teacher Fe, Teacher Steph at Sir Michael para naman makapagkwentuhan tayo at makapagkilala pa ng gusto. Pagyaya sa kanya ni Teacher Cecil. Kasama din ito ang isa pang teacher na si Teacher Ruby. Sandali lang Teacher, Cecil. Tatapusin ko lang itong inaayos ko. Sagot naman ni Marian. Binilisan na din niya ang ginagawa upang makaalis na sila. Nagugutom na din siya dahil kokonte ang kinain niya kaninang umaga. Halos hindi kasi niya malunok ang pagkain kanina dahil sa lakas ng kaba sa kanyang dibdib. Naglagay din siya ng powder sa kanyang muka at nagpahid ng lip gloss para may kulay naman ang kanyang labi. Sinuklay na rin niya ang mahaba niyang buhok upang maging maayos itong tingnan. Tama na yan, Teacher Marian. Maganda ka na kahit wala kang makeup. Wika ni Teacher Ruby. Nakangiti din sa kanya ang babae at baka sa mukha nito ang tuwa. Ngumiti lang si
Marian dahil naging normal na din sa kanyang marinig na maganda daw siya kahit walang makeup. Pero hindi naman talaga siya nagme-makeup. Sadyang mapupula lang ang kanyang pisngi kaya inaakala ng marami na naka-makeup siya. Magkakasamang nagtungo sa kantina ang tatlo upang kumain ng kanilang tanghalian. Nadatnan na rin nila sa staff, Faye at Sir Michael sa kantina at naghihintay na sa kanilang tatlo. Agad din silang nag-order ng kanilang pagkain dahil hindi sila pwedeng magtagal sa kantin. Dahil 1 oras lang ang kanilang lunch break at maya-maya lang ay magsisimula na naman ang kanilang mga klase. Masayang kumain ng anim habang nagkukwentuhan. Si Sir Michael ang naging sentro ng kanilang usapan dahil pinapayuhan ito ni Teacher Faye at Teacher Stephanie. Nagtatanong kasi siya kung ano daw ang gagawin niya sa nagugustuhan nitong dalaga at kung paano niya ito sisimulan na ligawan. Bigla ding nakalimutan ni Marian ang kanyang mga iniisip dahil sa pakikinig sa usapan ng kanyang mga kasama. Nakakain din siya ng marami dahil nawili siya sa kanyang mga kasama. Naubos din niya ang kanyang in-order na nilagang pork at kanin hanggang sa mag-ring na lang ang bell na si Sir Michael pa rin ang kanilang usapan. Muling bumalik si Marian sa kanyang classroom upang magturo sa mga bata. Tuluyan na ding nawala sa isipan niya ang mga bagay na gumugulo sa kanya magmula pa kagabi. Hanggang sa natapos na ang kanyang class at naghanda na rin siya sa paglabas. Naglalakad na siya palabas ng school nang habulin siya ni Sir Michael. Tinawag din ang kanyang pangalan nito kaya napalingon siya sa lalaki. "Teacher Marian, wait!" Malakas na sigaw ni Teacher Michael. "Oh, Sir Michael, bakit ka tumatakbo?" Nagtatakang tanong ni Marian. Nakakunot din ang noo niya dahil sa pagtataka. "I-remind ko lang sana yung tungkol sa outing natin bukas, Teacher Marian. Nakausap mo na ba ang kuya mo?" Wika ni Teacher Michael. "Hindi pa, sir. Kakausapin ko muna siya. Hindi rin ako sigurado kung papayagan ako noon." Sagot naman ni Marian. Magkasama na din silang naglakad ni Sir Michael palabas ng gate. Tumigil din sila sa paglalakad sa may tapat ng gate dahil maghihintay lang si Marian doon. Samantalang si Sir Michael ay may kotse na nakapark sa di kalayuan. "Sige, Teacher Marian, tatawagan na lang kita bukas para malaman ko kung makakasama ka sa amin." Wika ni Michael sabay ngiti ng matamis kay Marian. "Hindi siya sasama sa'yo o sa kahit na kanino. Sino ka para lapitan mo si Marian, ha?" Biglang napalingon sina Marian at Michael dahil sa malakas at nakakatakot na boses na narinig nila sa kanilang likuran. "Eric!" Hindi makapaniwalang sambit ni Marian sa pangalan ni Eric. Nalalaki din ang kanyang mga mata dahil sa pagkabigla. Hindi kasi niya inaasahan na nandoon na si Eric ng ganoong kaaga at makikita siyang may kausap na lalaki. "Sino lalaki niyan, Marian? Naliligaw ba ito sa'yo?" Nanggigigil na hinawakan ni Eric ang kwelyo ng polo ni Sir Michael sa kahinilang pataas. Bigla namang namutla si Sir Michael dahil sa ginawa ni Eric sa kanya. Walang imik si Michael at nalalaki din ang kanyang mga mata habang hinihila ni Eric ang kwelyo ng damit nito. Eric, tama na. Hayaan mo na si Sir Michael. Pinagtitinginan na tayo ng mga bata." Pabulong na pinigilan ni Marian si Eric. Napakadami kasing bata ang naglalabasan kaya natakot si Marian na baka magreklamo ang mga parents ng mga ito dahil sa gulong ginagawa ni Eric. Teacher pa ng school ang pinutulan ni Eric kaya nahihiya talaga si Marian sa mga nakakakita. "Tara na, umuwi na tayo." Malumanay na wika ni Marian ngunit ang puso niya ay kulang na lang ay tumalbog na palabas sa kanyang dibdib. Hinawakan na rin niya ang kamay ni Eric at hinilan niya itong palayo. Patulak naman na binitawan ni Eric ang kwelyo na lalaki. Hinawakan din niya ang braso ni Marian sa kanya itong mabilis na hinila at dinala sa loob ng kanyang limo. "Get in the car!" Galit na utos ni Eric sa dalaga. Patakbo naman na pumasok si Marian sa loob ng sasakyan. Nanginginig na rin siya sa takot dahil sa boses ni Eric. Agad din na pumasok si Eric sa loob at pabagsak pa niyang isinara ang pinto ng limo. Muling nagulat si Marian dahil sa ginawang pagbagsak ni Eric sa pinto ng kanilang sasakyan. "Who's that guy, Marian?" Galit na tanong ni Eric sa dalaga. Parang magbubuga na rin siya ng apoy dahil sa tindi ng galit niya. "Naliligaw ba yun sa'yo?" Tanong pa niya. "Co-teacher ko lang yun at Hindi na natuloy ang sasabihin ni Marian dahil bigla na lang nanggalaiti sa galit si Eric. "At sinong may sabi sa'yo na pwede ka makipagkaibigan sa lalaki, ha? Marian? Lagi mo bang kasama ang butiking lalaki na iyon? Sagot!" Malakas na tanong ni Eric.
Nagulat din si Marian dahil sa lakas ng boses ni Eric. Hindi rin inaasahan ni Marian na ikagagalit ni Eric ang pakikipagkaibigan niya sa lalaki. Kasama ko siya sa school. Ano ba problema mo kung makapagkaibigan ako sa mga lalaki? Hindi mo na yun dapat pinakikialaman. Personal ko na yung buhay. Wala kang karapatan na pagbawalan ako na makapagkaibigan ako sa mga lalaki. Saka kaibigan ko lang yun. At wala naman kaming ginagawang mali. Umiiyak na wika ni Marian. Umiyak na lang siya dahil sa inis at pagkapahiya niya sa school. Siguradong pag-uusapan ng mga kasama niyang teacher ang mga nangyari kanina. Ano pa mukha niyan ihaharap sa mga kasama niya ngayon kung ipinahiya na siya ng todo ni Eric? Kaibigan? Kaibigan ba ang tawag mo sa ganun, Marian? Kulang na lang ay mahubaran ka ng mga malalagkit na titig niya sa'yo. Hindi mo malang napapansin na iba ang hangarin ng taong niyan sa'yo? Napatingin si Marian sa lalaki dahil hindi niya alam kung totoo ba ang mga sinasabi ni Eric sa kanya. Sa tingin pa lang, alam na alam ko na ang nasa isip ng isang tao, Marian. At yung butiking teacher na iyon ay may ibang binabalak sa'yo. Sabi pa ni Eric sa kanya. Hindi na lang umimik pa si Marian dahil sa inis niya sa kanyang kinakapatid. Wala din siyang kalaban-laban sa lalaki dahil ito pa rin ang may huling sinabi. Kung gusto mo magpatuloy sa pagtuturo, umiwas ka sa mga lalaki, Marian. Dahil sa susunod na may makita kong lalaki na nakadikit sa'yo, sinisiguro kong pasasabugin ko ang mga bunganga nila sa harapan mo. Wika ni Eric sa kanya. Iyak lang na iyak sa Marian dahil sa ginawa ng kinakapatid. Hindi rin niya alam ang kanyang gagawin dahil natatakot siya kay Eric. Walang imikan ng dalawa nang dumating sila sa villa. Wala na rin gana na makipag-usap si Marian kay Eric kaya umakyat na lang siya sa kanyang kwarto. Pagpasok niya sa loob ay basta na lang inilagay ni Marian ang kanyang mga gamit sa ibabaw ng center table. Pagod na pagod din ang kanyang pakaramdam at tila gusto na rin pumikit ng kanyang mga mata dahil sa sobrang antok. Agad din siyang pumasok sa loob ng banyo upang makapaglinis muna ng kanyang katawan bago siya matulog. Mabilis lang na naligo si Marian at tinuyo din niya ang kanyang buhok sa hairdryer. Nagsuot na din siya ng kanyang pantulog para mas comfortable siyang matulog. Isinara din niya ang kanyang kurtina upang magdilim ang paligid. Maluwanag pa kasi sa labas at may sikat ng araw pa na makikita sa bandang kanluran. 4:30 PM pa lang ng hapon kaya maliwanag pa. Agad na humiga si Marian sa kanyang malaki at malambot na kama. Sa ilang taon niyang nakatira sa bahay ng mga Del Rio, ay nasanay na rin siyang mamuhay ng marangya. Parang normal na rin sa kanyang lahat dahil ito na ang kanyang pang-araw-araw na buhay. Agad na nakatulog si Marian dahil sa pagod at puyat niya noong nakaraang gabi. Nadagdagan pa ang kanyang pagod dahil sa ginawa ni Eric sa school kanina. Hindi pa rin makapaniwala si Marian na magagawa ni Eric ang magalit sa harapan ng maraming tao. Sobra siyang napahiya sa mga kasamahan niyang teacher sa St. Benedict. Halos lahat sila'y natunghayan ang buong pangyayari. Naawa din siya kay Sir Michael dahil kitang-kita niya kung paano itong natakot at tila tinakasan ng dugo sa katawan dahil sa pagkawala ng kulay nito sa muka. Sa library naman pumunta si Eric. Pabagsak pa niyang isinara ang pinto ng kanyang library dahil mainit pa rin ang kanyang ulo. Hinubad niya ang kanyang jacket at bastan lang hinagay sa ibabaw ng sofa na nasa loob ng library. Mabilis din niyang tinanggal ang suot niyang necktie at nilukot pa niya ito at itinapon sa ibabaw ng center table. Tinanggal din niya ang 3 botones ng suot niyang polo pati na ang botones sa manggas nito. Tinanggal din niya saka nililis pataas ang kanyang manggas. Agad niyang kinuhang alak sa may bar counter na nasa loob ng library. Napakadaming alak ang nakadisplay dito. Iba't ibang klase ng mga mamahaling alak at mga wine. Sa dati niya ang mga alak ngunit ngayong wala na sa bansa ang kanyang ama ay siya naman ang iinom ng mga ito. Agad din na kinuha ni Eric ang baso at nilagyan niya ng ice. May sariling ice maker ang refrigerator na nasa loob ng kanyang library kaya isang pindot lang niya ay ilalabas na ang ice mula sa ice dispenser. Binuksan niya isang martel at nagsalin siya sa kanyang baso. Inisang lagok din niyang alak at hindi man lang ininda ang pait nito. Muli din niyang nilagyan ng baso sa kamuling ininom. Nakailang shot pa sa Eric bago niya binitawan ang kanyang baso. Nang matapos siyang uminom, ay pasalya pa siyang umupo sa sofa. Saka ipinikit ang kanyang mga mata. Hinilot din niya ang kanyang noo hanggang sa pagitan ng kanyang mga mata. Mariin siyang napapikit habang nakaupo sa sofa. Nakataas din sa likod ng sofa ang isa niyang kamay habang ang isa naman ay patuloy na hinihilot ang kanyang noo.
Kasarapan ng tulog ni Marian na bigla na lang niyang maramdaman na parang lumundo ang kanyang higaan. Dahil sa sobrang antok ay binaliwala lamang ng dalaga ang kanyang naramdaman. Ngunit nagising muli siya dahil sa pangangalay. Nahirapan din siyang huminga dahil sa mabigat na bagay na tila nakadagan sa kanyang katawan. Dahan-dahan na iminulat ni Marian ang kanyang mata upang makita niya ang dahilan ng kanyang pagkaipit. Isang mata lang ni Marian ang pilit na bumuka upang silipin kung ano nangyayari sa kanyang katawan. Para kasing may nakayakap sa kanya tumahalik sa kanyang leeg kaya nagtataka siyang tiningnan ito. Nabigla si Marian dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Hindi niya akalain na makikita niya ang bulto ni Eric sa kanyang ibabaw habang abala ang lalaki sa paghalik sa kanyang leeg. Kuya Eric, anong ginagawa mo dito sa loob ng kwarto ko? Gulat na tanong ni Marian. Bigla ding lumakas ang pintig ng kanyang puso dahil sa takot. Bigla ding nagising ang kanyang diwa dahil sa kinakapatid niyang pangahas na pumasok sa kanyang kwarto at ngayon ay abala na sa pagyakap sa kanya at sarap na sarap din na hinahalikan siya sa kanyang leeg. Sinubukan din niyang itulak ang lalaki ngunit napakabigat nito at hindi man lang natinag sa kanyang ginawang pagtulak. Nang mag-angat ng mukha ng lalaki ay laking gulat ni Marian dahil bigla na lamang siyang hinilikan ni Eric sa labi. Lalong nagpumigla si Marian ngunit wala talaga siyang lakas upang pigilan ang lalaki. Mabilis din na hinuli ni Eric ang dalawa niyang kamay at mahigpit nitong hinawakan at itinaas pa sa kanyang uluhan. Hindi malaman ni Marian kung pipikit siya o hindi dahil sa kalaunan ay tila nakikiliti naman na siya sa paghalik sa kanya ni Eric. Kahit patuloy na tumututol ang isip niya, iba naman ang nararamdaman ng kanyang katawan. Hanggang sa parehong kapusin ng hangin ang dalawa. Kaya bigla na lang siyang binitawan ni Eric. Hingal na hingal din ang lalaki at malaki ang paghinga nito na nakatitig sa mukha ni Marian. Seryosong nakatingin sa kanya si Eric at para itong nagbabanta sa kanya sa paraan nito ng pagtitig sa kanyang mga mata. Tila natatakot din siya sa titig nito at tila hinihigop din siya na hindi niya mawari. Napakalalim ng mga mata ng binata na tila nangingislap din dahil sa matinding pagnanasa. Napakainit din ang hininga nito na bumubugas sa kanyang mukha. Naamoy din niyang alak sa hininga nito at sobrang tapang ng amoy nito sa kanya. Kuya, lumabas ka na. Dun ka na sa kwarto mo. Kabadong sabi ni Marian sa kanyang kinakapatid. Napakalakas din ng kaba sa kanyang dibdib na tila gustong kumuwala ng kanyang puso dahil sa matinding takot at hiya sa kanyang kinakapatid. Hindi niya inakalang magagawa siyang pasukin ni Eric sa kanyang kwarto at pagtangkaan. Bahay ko to, Marian, kaya papasok ako sa kwartong gusto kong pasukan. Pasalamat ka dahil itong kwarto mong napili ko. Sagot ni Eric sa dalaga na ikinabigla naman ito. Napaawang naman ang bibig ni Marian dahil sa pagkabigla. Hindi siya makapaniwala sa tinuran sa kanya ni Eric. Bigla ding sumiklab ang galit sa puso ni Marian dahil sa sinabi sa kanya ni Eric. Naisip din ni Marian kung ano ang tingin sa kanya ng kinakapatid. Isa lang ba siyang laruan? You're mine, Marian. Paos na wika ni Eric. Saka siya muling hinalikan sa nakaawang niyang labi. Nagulat naman si Marian dahil sa biglang paghalik sa kanya ni Eric. Mariin na tila wala ng bukas kung makahalik ito sa kanyang labi. Walang magawa si Marian dahil hindi naman siya makakilos sa kanyang pagkakahiga sa kama. Napakabigat din ang katawan ni Eric na nakadagan sa kanya. Napalungan na lamang siya dahil sa awa niya sa kanyang sarili. Alam niyang pagkatapos ng gabing ito ay tapos na rin ang kanyang pagka-inosente. Kinuha na nga ni Eric ang kanyang first kiss at alam niyang susunod na rin na kukunin sa kanya na lalaki ang kanyang virginity. Ang kanyang iniingatan na puri at tanging kayamanan niya at pwede niyang ipagmalaki sa lalaki mapapangasawa niya. Ngunit ngayon ay alam niyang kukunin na sa kanya ito ni Eric.